Hello? Cassie? Sagot ko sa tawag ng kapatid ko. May kung ano akong ibang naramdaman sa pagtawag niya. Kadalasan kasi ay sa chat lang kami nag-uusap kung hindi man importante. Ate? Si tatay! Sinugod siya sa ospital! Natatarantang sagot ni Cassie. Ano? Kinakabahan kong sambit. Anong nangyari kay tatay? Sa ospital? Magkasunod kong tanong. Ate, inatake daw sa puso si tatay. Pagkasabi niya kung saan ospital din na si tatay, ay agad ako nagpaalam kay Ma'am Nessa para makapaghapdi sa trabaho. Wala si Joaquin ngayon at nasa kabilang kumpanya. Siya na raw ang bahala magsabi sa dalawang kaibigan na kasalukuyang nasa meeting. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga sa kaba na nararamdaman ko ngayon habang binabagtas ko ang pasilyo ng ospital at hinahanap ang kwarto ni tatay. Nanginginig ang mga tuhod ko. Please God, huwag niyo pong pababayaan ang tatay. Dasal ko habang patakbo ako ng puntahan ng kwarto ni tatay. Ate? Umiiyak na yumakap sa akin si Camille pagkapasok ko sa kwarto ni tatay. Mahigpit ko siyang niyakap para patahanin. Tama na, andito na ang ate. Anong sabi kay tatay? Tanong ko sa kanila. Alalang-alala ako habang tinitingnan si tatay na nakahiga sa hospital bed. Ate, mabuti raw at nadala agad ng tatay sa ospital dahil kung hindi. Saad ni Cassie na hindi matuloy ang sasabihin dahil naiiyak na rin at talagang di rin kayang sabihin ang mga salitang kinatatakutan namin na mangyari kay tatay. Lumapit na kami ni Camille sa higaan ni tatay. Tumayo rin si nanay at agad niya akong niyakap. Umiyak siya sa balikat ko. Nay? Umiiyak ko ring sambit. Bumitaw na rin sa pagkakayakap si nanay sa akin kaya umupo ako sa upuan kung saan naroon sa tabi ni tatay. Hinawakan ko ang kamay ni tatay at dinala sa aking mukha. Tay, andito na ako. Magpagaling ka ha. Kaya mo yan tay. Huwag mo kaming iiwan. Pagsusuma mo ko kay tatay kahit alam kong hindi ako naririnig. Ate, niyakap na ako ng dalawang kapatid pati na rin ni nanay. Napaiyak na rin ako pero pilit kong pinipigil ang pag-iyak dahil kailangan ko maging malakas para sa kanilang lahat. Gagawin ni ate ang lahat para gumaling si tatay. Bahagya akong umiti. Pangako, tumango ang dalawang kapatid. Salamat anak. Sabi ni nanay sa akin. Salamat ate. Naalala kong anak ko kung nasaan siya. Teka, nasan po si Sebi, nay? Nag-aalala kong tanong kay nanay. Tinuro ni nanay si Sebi na nakatulog sa mahabang upuan. Naawa ko bigla pagkakita ko sa anak ko. Maayos naman ang pagkakahiga ni Sebi. May mga unit sa paligid para hindi malaglag. Nakakatulog na riyan anak. Kanina pa kasi inaantok yan. Nataranta kami kanina ni Camille. Salamat nay. Pasalamat ko kay nanay dahil alam kong hirap ito kanina lalo sa kalagayan ni tatay. Pero heto at maayos ang pagkakatulog ng anak ko. Agad kong nilapitan ang anak ko at hinalikan sa ulo. Hindi man ang nagising sa ginawa ko. Mukhang napagod ito ng husto sa kakalaro kaninang umaga. Oras na rin naman ang pagtulog niya kaya sanay itong matulog ng ganitong oras. Narinig kong tumunog ang cellphone ko. Kinuha ni Camille ang phone ko na nasa bag at inabot sa akin. Hello, Jared? Stella? Saang ospital din na ng tatay nyo? Pupuntahan ka namin ni Amanda ngayon. Nag-aalan tong tanong agad. Tapos na siguro ang meeting nila. Sinabi ko sa kanya kung saang ospital pero sinabi ko na bukas na pumunta dahil pauwi na rin ako mamaya. Kailangan namin umuwi ang anak ko. Hindi siya maaari na magtagal dito sa ospital. Stella, pupunta kami riyan. Makulit talaga itong si Jared pero naisip ko rin na bumubuti na pumunta sila dito para may makasama si nanay mamaya kapag uuwi na kami ni Camille sa aming bahay. Hintayin ko na lang sila bago kami umuwi. Sige. Hintayin ko kayo bago kami umuwi. Kailangan ko kasing uwi ang anak ko.
Sige Stella, bibilisan ko na lang pagdadrive. Wika ni Jared bago pinatay ang tawag. Saglit nga lang talaga ang biyahe ni Jared papunta rito sa ospital. Ano nangyari kay Tito? Nasaan si Tita? Tanong agad ni Amanda pagkakita agad sa akin sa labas ng kwarto ni tatay. Galing kasi ako sa nurse station. Nasa labas pa raw si Jared dahil may tumawag daw kasing kliyente. Inatake ulit sa puso si tatay. Kailangan raw talaga niyang maoperahan. At malaking halaga ang kailangan namin, Amanda. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng perang pampaopera kay tatay. Nangihina akong saad. Mabuti na lang at hindi natuloy ang pag-resign ko dahil kung hindi, lalo kaming mahihirapan sa pera. Ano ka ba, Stella? Pagtutulungan natin yan. Ang importante ngayon ay gumaling si Tito. Salamat, Amanda. Nginitian ko ito. Pagkagabi ay umuwi na rin kami ni Camille kasama ang anak ko. Si Cassie at nanay ang naiwan sa ospital. Hinatid kami ni Jared sa bahay. Jared, salamat ha. Pasensya na. Kailangan ko rin talaga umuwi at walang mag-aasikaso sa anak ko. Hindi naman siya pwedeng doon magtagal. Hingin pa uwihan ko kay Jared. Nasa labas kami ng gate at hindi na siya pumasok dahil babalik din agad siya sa ospital. Sasamahan niya doon si nanay. Mabuti na lang talaga at mabait itong dalawang kaibigan. Walang anuman, Stella. Ano pa't may gwapo kang kaibigan? Kinindatan niya pa ako, sabay tumawa kaya napatawanan din ako. Kahit papaano ay gumana ang pakiramdam ko. Ikaw talaga? Sige na, papasok na ako sa loob. Mag-iingat ka sa pagdadrive ha. Nakangiting pinagmasdan ko ang papalayong sasakyan ng kaibigan ko. Malaki ang pasalamat ko sa dalawang iyon sa pagtulong sa akin at sa aking pamilya. Dadalhan ko muna si Cassie ng damit sa ospital bago ako pumasok sa opisina. Si Camille muna ang magbabantay sa anak ko. Si Cassie ay pinayagan na mag-leave ngayon. Ako naman ang magbabantay mamayang gabi. Mabuti na lang at may kailangang pang asikasuhin si Joaquin sa kumpanya niya, kaya wala sa kahapon at ngayon sa kumpanya namin. Nagpaalam na ako na malilate ako ng pasok kay Ma'am Nessa. Malalim ng isip ko kung saan ako kukuha ng pera. Kulang ang perang iniipon namin at kahit mag-loan pa ako ay hindi yun sapat. Halos hindi na ako nakatulog sa kakaisip kung saan makakahagilap ng pera. Ate, bakit di nilang kaya kay Kuya Joaquin kayo humingi ng tulong? Sigurado kong hindi niya maititiis si tatay. Tanong sa akin ni Cassie. Pinauwi muna si Cassie ni nanay para makapagpahinga. Umiling ako. May ibang paraan pa naman siguro. Hahanap ako ng pwedeng utangan, pero hindi muna kay Joaquin. Napipilitan na tumango na lang si Cassie. Ayokong samantalin si Joaquin. Madami na siyang naitulong sa amin noon. Pero kung wala talaga ang choice, mapipilitan ako lumapit sa kanya. Nagulat ako sa taong pumigil sa pagsara ng elevator. Si Joaquin ito at may heart skip a beat. Akala ko ba hindi siya makakapunta ngayon dito? Napalunok ako para pakalamin ang sarili. Hindi pa rin ako nasasanay sa kanyang presensya. Kaming dalawa lamang ang laman ng elevator. Tumingin siya sa akin at diretsyo naman ang tingin ko sa harap. Napalunok ako, pretending na wala akong pakialam sa kanya. Ni hindi ko rin siya binati kahit boss ko siya. Good morning. Tipid niyang bati sa akin. Sarap na rin ang tuon ng kanyang tingin pero nakadikit ang kanyang katawan sa akin. Malaki pang space ng loob ng elevator pero sa akin siya nakasiksik. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako bumalik ng bati sa kanya. Good morning sir. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga. Joaquin, it's Joaquin, Stella. Ilang beses ko bang itatama yan sa'yo? Madiin niyang wika sa akin kahit hindi niya tinapunan ng tingin. Napabuntong hininga ako. Hindi na tama na tawagin kita sa pangalan mo lang habang nandito tayo sa loob ng kumpanya. Baka isipin nila feeling close ako o hindi kita nirespeto bilang boss ko.
Sagot ko sa kanya. Doon niya ako sinulyapan. Bakit ka ba natatakot na malaman nila ang tungkol sa atin, ha? Bakit? May Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang bumukas ulit ang elevator at may biglang pumasok. Nakahinga ako ng maluwag. Malapit na rin naman ang floor namin. Good morning, sir. Bati ng dalawang babae na kakapasok lamang. Nagbulungan pa ang dalawa pagkakita kay Joaquin. Talagang tako ang atensyon itong si Joaquin tuwing may nakakasalubong na babae. Gwapo kasi at malinis tingnan. Good morning. Tipid niyang sagot. Napapasulat pa sa amin ang dalawang babae dahil sa lapit ni Joaquin sa akin. Hindi man ako makalayo sa kanya dahil nasa dulo na ako. Hindi na rin kami nag-imika ni Joaquin hanggang nakarating na kami ng floor namin. Makahulugang ngumiti sa akin si Trish. Parang nangaasar dahil kasama ko si Joaquin. Pinanlikan ko lang siya ng mata dahil obvious ang kanyang ginagawa. Mukha siyang kinikilig sa amin. Kaya sinundan ni Joaquin ang tingin ni Trish papunta sa akin at saka ngumiti rin. Good morning, sir. Pakyut na bati ni Trish kay Joaquin and she smiled widely. Gusto ko lang hilahin si Trish sa pagkakalat niya sa harapan ng boss namin. Hindi man lang siya nahihiya sa lantarang pagpakita niya na mga ganong reaksyon sa harap ni Joaquin. Ngumiti rin sa kanya si Joaquin at binati siya pabalik. Good morning. Trish, sir? Pakilala ng Trish sa sarili, sabay ngiting napaka-sweet. Dumiretso na si Joaquin sa loob ng opisina niya at naging busy na rin kami sa mga trabaho namin. Maraming kausap si Joaquin sa kanyang cellphone. Kanina ko pa napapansin na panay ang hawak niya sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan kaming dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit naging parap sa glass door niya iyong desk ko. Kitang-kita ko tuloy sa kinaupuan niya tuwing mag-aangat ng tingin sa akin si Joaquin. Sino kaya nag-utos nito? At sino nag-ayos? Kahapon hindi pa naman ito ganito ah. Nakakainis at nakakailang tuloy kumilos. Hindi ako komportable. Napahilot ako ng sentido ko dahil masakit ang ulo ko. Ako ang nagbantay kay tatay kagabi at hindi ako halos nakatulog. Sinama ko rin si Sebi dahil ayaw niyo magpaiwan sa bahay. Napatigil sa ginagawa dahil tumatawag si Cassie. Ate? Kinabahan ako sa bungad na boses ni Cassie sa kabilang linya. Bakit Cassie? May nangyari ba kay tatay? Tanong ko agad sa kanya. Ate, salamat. Umuopera na si tatay. Napakunot ang noo ko sa sinabi ng kapatid ko. Ha? Sino nagbayad? Hindi ba si Kuya Joaquin, ate? Napangat ako ng tingin kay Joaquin. May kausap ulit sa niya, ngunit nakarap siya sa akin kaya nagkatinginan kaming dalawa. Napapasok nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Ibinaling ko ang tingin sa desk ko at tungwarin may ginagawa kahit wala naman. Hindi ko alam kung kanina pa niya ako tinitingnan o napatingin lang siya sa gawi ko. Hindi ko pa nakakausap si Joaquin tungkol sa bagay na yan. Kakapon ko pa yung pinag-iisipan pagkatapos namin mag-usap ni Cassie. Kung si Joaquin nga nagbayad, kailangan ko siyang bayaran. Ayoko magkaroon ng utang loob sa kanya. Pero, paano naman niya yun nalaman? Hindi kaya pinaiimbestigahan niya ako? At bakit naman niya yun gagawin? Kung ginawa niya yun, baka alam niya ang tungkol sa anak namin. Kaya siguro parang galit siya sa akin. Mas lalong kinabahan sa aking mga naiisip. Kasi ate, narinig ko na Montesilio nagbayad eh. Si Kuya Joaquin lang namang gagawa nun. Hindi pinapasabi kung sino nagbayad dahil confidential daw. Pero narinig ko lang ate na nag-uusap yung dalawang nurse. Mahina lang pag-uusap nila pero sigurado akong nabanggit ang Montesilio. Baka naman nagkamali ka lang dinig Cassie. But I wish na nagkamali lang dinig si Cassie. Of all people, si Joaquin ang huling taong pwede kong hinga ng tulong. Or should I say, hindi ko talaga hinga ng tulong. Magkaibigan kami noon pero madami na nangyari sa aming dalawa. Sigurado ako ate. Kasama mo si Kuya Joaquin sa trabaho ate, kaya alam niya siguro
Magpasalamat na lang tayo ate sa ginawa ni Kuya Joaquin. Oo nga pala. Nabanggit ko yun kay Ma'am Nessa nung nagpaalam ako sa kanya nung isang araw. Baka nga nabanggit niya kay Joaquin. Hindi ako nakapagsalita pa at napahilot ako ng sentido. Natutuwa ako dahil mauoperahan si tatay, pero kinakabahan ako dahil mas lumit ang mundo naming dalawa ni Joaquin. Sa lahat ng pwedeng taong pumulong sa amin ay siya pa talaga. Parang nanadya talagang pagkakataon na siya ang tumulong sa amin ngayon. Hindi pa rin maputol-putol ang koneksyon naming dalawa na pilit kong tinatakasan. Kung mayroon lang ibang paraan ay gagawin ko, makaiwas lang sa kanya. At masaya na ako doon. Masaya kami sa nang wala siya at sana lang hanggang sa pagtulong nilang kami kay tatay ang ugnayan naming dalawa. Hindi na sana naman niya malaman pa ang tungkol sa anak namin. Stella? Tawag sa akin ni Joaquin. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at nasa loob ko ng conference room dahil may meeting kami. Inaayos ko pa yung schedule niya kaya hindi ko na malayan na madami na pala kami sa loob. My lips parted when he handed me a cup of coffee. May nakalagay na YP ang cup. Hindi naman iyon napansin ng iba. Dahil sa akin nakaharap ang cup marking, bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Joaquin cleared his throat. Napatingin kami sa ginawa niya. Tahimik kasi sa loob ng conference room. Kung pwede lang magtakip ng mukha ay ginawa ko na. Siniko ng pasimple ni Amanda si Jared, saka ngumiti sa akin. Thank you sir. Nahihiya ako na magpapasalamat sa kanya. Hindi kaya nakatulog kagabi? Makahulog ang tanong niya sa akin. Napalunok ako nang wala sa oras. Paano ako makakatulog kagabi? Paulit-ulit kong naiisip ang sinabi niya. Ha? Nakatulog naman. Pagsisinungaling ko. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Pakiramdam ko ay pinamulahan ako ng mukha. Lahat sila ay nakatingin sa amin at para naghihintay at nakikinig sa usapan naming dalawa. Kaya mas lalo akong nahiya. Pero tingnan mo, parang hindi ka nakatulog. Tumayo si Jared at kumuha isang basong tubig. Binigay niya yun sa akin. Salamat Jared. Nangangasim ang tiyan niya sir, kaya hindi siya pwede magkape ngayon. Saan ni Jared kaya nagkasukatan sila dalawa ng tingin. Okay na ako Jared. Hinawakan ko sa braso si Jared para paupin sa bangating upuan. Umupo ka na, magsisimula na tayo. Is that true, Stella? Nagkatingin kaming dalawa ni Amanda. Kanina nga ay sumakit ang tiyan ko habang nasa biyahe kami papunta dito sa opisina. Mabuti na lang at may dalang gamot si Jared. Palagi kasing sumasakit ang tiyan ko kapag nagkakape ako. Ayos na ako sir. Nakainom na po ako ng gamot kanina. Pag-amin ko. Maya-maya ay pumasok na si Ma'am Nessa. Umayos na rin upo ang dalawa. Sinimulan na rin ni Ma'am Melissa ang presentation niya. Stella, stay. Utos sa akin ni Joaquin pagkatapos ng meeting namin. Napilitan nang lumabas si Jared dahil pinalabas ito ni Joaquin. Nilak niya ang pinto ng conference room. Napamang ang labi ko sa ginawa niya at lubos akong kinakabahan. Walang pasabing nilapitan niya ako at hinapit sa bewang at saka hinalikan. Nanlaki ang mata ko sa kanyang ginawa. Joaquin? Pagpupumiglas ko sa kanya. Malaki si Joaquin at malakas siya. Patuloy lang siya sa paghalik sa akin. Kinagat niya ibabang labi ko upang tuloy makapasok ang kanyang dila sa akin. Mapusok ang halik na ginagawad niya sa akin. Malakas ko siyang tinulak at saka sinampal. Hindi ko alam kung anong gusto niya mangyari. Pero hindi na ako muli magpapakatanga sa kanya dahil ayoko nang masaktan ulit. I'm sorry. I just want you back, Stella. Itigil mo na ako anong pinaplano mo, Joaquin. Hindi mo na ako masasaktan ulit. Putol ko sasabihin pa niya at mabilis na lumabas ng conference room. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin pero hindi ko na siya pinakinggan. Dumiretso ko ng CR at hindi nakasabay sa amin si Amanda sa pag-uwi ngayon dahil nagkaroon siya ng meeting.
Hindi na siya bumalik ng opisina. Didiretso na lang daw siya pag uwi ng bahay. Habang nasakyan kami, ay panay ang sulyap ni Jared sa akin. Tahimik lang ako na nakatanaw sa labas ng sasakyan. Stella? Napabaling ang tingin ko kay Jared sa pagtawag niya sa pangalan ko. Nakahinto ang sasakyan dahil sa sobrang traffic. Ayos ka lang ba? Tanong niya dahil hindi ako nagsalita. Oo, ayos lang ko Jared, pagod lang. Tipid kong sagot. Wala ako sa mood makipag-usap ngayon. Naalala ko ang ginawang pagalik sa akin ni Joaquin kanina. Pero bakit niya ako nalikan? Bakit niya ginugulo ang sistema ko ngayon? Dapat pala talaga ay tinuloy ko ng pag-resign kung ganito lang din naman ang mangyayari. Pero kung tinuloy ko, baka kung ano naman ang nangyari kay tatay. Tinulungan pa rin ako ni Joaquin at malaking utang na loob ko sa kanya. It's Joaquin, right? Naglabas ako ng isang buntong hininga saka tumango. Pero Stella, bakit ayaw mo siyang usapin? Para malaman mo kung anong plano niya. Mukha kasing gusto kanyang balikan. Anong ibig mong sabihin, Jared? Lalaki ako, Stella. Napapansin mo naman kung paano na-issue sa akin kapag magkasama tayo at magkausap. Baging natawa pa si Jared sa kanyang sinabi. Pero maayos na ako, Jared. Sinisimula naman niyang gulin ng isip ko. Oo, malaking utang loob ko sa kanya dahil sa pagtulong niya kay tatay. Pero hindi ibig sabihin nun, ay pwede na siyang bumalik sa buhay ko. Sobrang sinaktan niya ako noon. Paano si Sebi? Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Ibinaling ko lang muli ang tanaw sa labas ng bintana. Paano nga ba? Naguguluhan talaga ako. May parte ng puso ko ang gusto talaga na kausapin siya at sabihin sa kanya ang tungkol kay Sebi. Pero ang isang parte ng isip ko ay natatakot talaga na masaktan. Naging successful ang operasyon ni tatay. Mabuti na nga lang din at lumabas ang pinsan ko na si Shin kaya natutulungan kami sa pag-aalaga kay tatay at sa aking anak. Sa amin muna siya pansamantala. Hindi rin ako nag-leave itong week na ito dahil narin naman si Shin at Camille. Kailangan din talaga ako itong week dahil transition ni Joaquin sa company. Naging abala kami sa araw-araw naming trabaho. Yes anak, I love you. Pagbabay ko sa anak ko sa kabilang linya. Nasa oras ka ng trabaho, Miss Stella? Agad akong napalingon sa nagsalita. Si Joaquin iyon. Kanina pa ba siya na nasa likuran ko? Magkasalubong ang kanyang kilay. Galit ba siya? Hindi ka binabayaran ng kumpanya para makipag-usap lang sa telepono. Get back to your work. Dugtong pa niya. Napalunok ako. Napapayak ako sa tono ng kanyang boses. Galit siya sa akin. Kung alam lang niya na ang anak namin na kausap ko sa telepono ay hindi ganun na magiging tono ng boses niya. I'm sorry sir. Hingin po manhin ko. Hindi niya ako sinagot. Basta lang ako niya nilagpasan at pumasok na lang sa loob ng opisina. Napabutong hininga na lamang ako sa kanyang ginawa. Buong araw ay naging abala si Joaquin. Hindi rin niya ako kinakausap unless may tatanong siya o ibibilin tungkol sa trabaho. Nakaramdam ko ng lungkot sa ginagawa niyang pag-iwas buong maghapon. Pero ito naman ang gusto ko, di ba? Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako sa pagiging cool niya sa akin ngayon. Dapat ay matuwa pa ako dahil nagiging normal lang ang trabaho naming dalawa. Walang makakalata, hindi tulad nitong mga nakarang araw na sinusubukan niya na mapalapit sa akin. Sinusubukan niya na mag-usap kaming dalawa pero todo ang iwas ko sa kanya. Pakiramdam ko nga ay nakakalata na si Trisha dahil lagi niya nahuling nakatingin si Joaquin sa akin. Nahuhuli rin niya na lagi kami nagkakatinginan. May iba raw sa aming dalawa. Hello? Good afternoon? Bati ko sa kabilang linya. Nagsisimula na ako magligpit ng gamit ko dahil uwian na. Buong araw kaming nag-abala ni Joaquin sa trabaho.
Iniwasan siyang pag-usapan muli ang sinabi niya. Hi, can I speak to Joaquin? Napatigil ako sa ginagawa ko ng pagliligpit nang marinig ang pamilyar na boses. Erika, hindi ako maaaring magkamali. Napasulyap ako sa loob ng opisina ni Joaquin. Seryoso ito, nakatutok sa harap ng kanyang laptop. Nag-angat din siya ng tingin sa akin. Gusto niya maging asawa kong muli, pero heto at tumatawag si Erika. Who's in the line please? Pinilit kong pinasiglang boses ko kahit parang mababasag na ito dahil naiiyak ako. Erika, he's not answering my call. Can you tell him to call me back if he's not busy? Thank you. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko upang pigilan ang pagkagulat. Okay, I'll tell him ma'am. Saad ko bago binaba ang tawag ni Erika. Nanlamig ang pakiramdam ko. Huminga muna ako ng malalim bago ko siya pinuntahan sa kanyang opisina. Nakatingin lang siya sa akin pagpasok ko. Sir, tumawag si Erika. Napalunok muna ako bago muli nagsalita. Tawagan mo raw siya. Iyon lang ang sinabi ko at pagkatapos ay tumalikod na. Stella? Tawag niya sa akin kaya napalingon ako sa kanya. Erika is my friend. Sana huwag mong pag-isipan ng ibang bagay ang pagtawag niya. Nagkatitigan kaming dalawa. Tumawa ko ng pagak sa sinabi niya. Friend? Joaquin? Hanggang ngayon ba? Itatanggi mo pa rin tungkol sa inyo? Hindi ko napigilan na maging tunog may hinanakit ang boses ko at parang nagsiselos. Tumayo si Joaquin at lumapit sa akin. What do you mean, Stella? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Iniisip mo rin ba na may relasyon kaming dalawa ni Erika? For God's sake, Stella. Alam mong hiwalay na kami ni Celine bago tayo kinasal, right? Bakit ganun pa rin iniisip mo sa amin? He said in frustration. At doon ako nahimasmasan. Gusto mo akong mag-asawa muli, pero tinatawagan pa rin ni Erika. How dare you? Hindi ka pa rin nagbabago, Joaquin. Mabilis akong tumalikod sa kanya, pero mabilis ang pagpigil niya sa akin. Hinawakan niya ako sa braso. Bitawan mo ako, Joaquin. Pagpupumiglas ko sa kanya. I mean it, Stella. When I said that I want you to be my wife again. Sinungaling ka. Tuloy na akong napaiyak. Buong lakas kong binawi ang kamay ko sa kanya at mabilis na lumabas ng kanyang opisina. Dumiretso ako ng CR pero pinigilan ako ni Joaquin na makapasok sa loob. Sumunod pala siya sa akin. Hinawakan niya ako sa kamay at hinila papuntang elevator. Joaquin, ano ba? Pagpupumiglas ko sa kanya. Nakakuha na rin kami ng atensyon sa ibang nakakasalubong namin pero hindi niya yung pinansin. Pagkasakay namin sa kanyang sasakyan ay mabilis itong pinandar. Hindi ko alam kung saan kami pupuntan dalawa. Joaquin, ihinto mo ang sasakyan. Bababa ako. Sigaw ko sa kanya. Diretso lang tingin sa daan at seryoso ang kanyang mukha. Tila hindi naririnig ang mga sinasabi ko. Joaquin, hindi ako nakikipaglukon sa'yo. Ano ba? Ihinto mo nga ang sasakyan? Nanatili lang siyang tahimik. Tumahimik lang din ako dahil hindi talaga nito gagawin ang sinabi ko. Humalakip-kip ako habang nagpupuyos ng damdamin sa sobrang inis. Sa inis sa kanya at kay Erika. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Naipit pa kami ng traffic palabas ng Ayala. Joaquin, ano ba? Naiwan sa opisina ang gamit ko. Kahit ang cellphone ko ay hindi ko nadala. Baka hanapin ako ni Jared. Hahanapin din ako ni nanay. Dumi ng pagkakawak niya sa manibela at magkasulbong naman ng kanyang kilay. Siya ba? Siya ba ang dahilan kung bakit ka umalis doon at iniwan mo ko na walang paalam? Napakunot ang noo ko sa tanong niya. Joaquin, ano bang pinagsasabi mo? Kaibigan ko si Jared at huwag mo kaming pag-isipan ng masama dahil hindi mo kami katulad. Napahilot ako ng sentido. Really?
Kung umasta siya, ay parang boyfriend mo. Pwede ba, Joaquin? Kaibigan ko lang si Jared. At saka, ano bang pakialam mo? Kailangan ko nang umuwi. Ibalik mo ako sa opisina. Oo, uuwi na tayo sa bahay. Para malaman na magkaibigan lang kami dalawa ni Erica. I don't know what runs in your head to think of me that way. I never cheated on you, Stella. Saan mo ba ako dadalhin? Kaninong bahay? Hindi niya ako sinagot. Kinakabahan ako sa niisip niyang gagawin. Sana ay mali ang iniisip ko. Hahanapin ako ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Ipapakuha ko ang gamit mo sa opisina. Joaquin, ano ba? Ibaba mo na ako. Ayaw ko pumunta kung saan mo ako dadalhin. Gusto ko nang umuwi. Naiiyak kong sad sa kanya. Pero hindi ito nakinig sa akin. Tama nga ako. Sa bahay niya kami pupunta. Marin akong napapikit nang huminto ang sakyan niya sa pamilyar na bahay. Mabilis siyang lumabas sa sakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Ngunit hindi ako lumabas. Hindi ako lalabas. Hindi ito ang bahay ko. Uwi mo na ako, Joaquin. You are my home and this is our home. You forget it, my wife? Hinawakan niya ako sa kamay para palabasin sa sakyan. Hindi ito ang bahay ko, kaya bitawan mo ako. Hindi mo na ako asawa. Ano ba? Bigla niya ako binuhat palabas ng sakyan. Nagpupumiglas lang ako pero hindi ito natinag. Naglakad na ito papunta sa loob ng bahay. Dinala niya ako sa loob ng kanyang silid at binabaan niya ako sa malambot na kama. Agad akong tumayo at pinagsusuntok sa dibdib. Iuwi mo na ako, sabi. Ayoko rito. Hinawakan niya ako sa magkabilang kamay. Let's talk. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. At bakit kailangan dito? Sigaw ko sa kanya. Naguhuramentado na rin ang puso ko sa kaba. Because you're always pushing me away. You don't want us to talk what happened to us. Why did you leave with the annulment paper? Why, Stella? Ginantian mo lang ba ako sa ginawa ko sa'yo noong umpisa nating pagsasama? I thought we were okay back then. Akala ko, aayusin natin dalawa ang pagsasama natin. Ano ba nakapagpabago sa isip mo? Joaquin, please. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Kailangan ko nang umuwi. Nakikiusap ako sa'yo. No, Stella. Mag-uusap tayo ngayon. Don't push me too far, Stella. Baka hindi ako makapagpigil. At kung ano pa ang magawa ko sa inyong dalawa ni Jared. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magkaibigan lang kami dalawa ni Jared? At kung sakali na kami nga ni Jared, wala ka nang pakialam doon. Dahil matagal na tayong hiwalay, Joaquin. Ano pa ba ang gusto mo? You owe me an explanation, Stella. I deserve an explanation. Nagtaas pa ba ang dibdib ko? Hindi ako makahinga sa tensyon na nararamdaman ko. Bumalik lahat ang sakit na nararamdaman ko nang nalaman ko na magkasama sila ni Erica sa Japan noon, kaya muntik na wala sa akin ang aking anak. Joaquin? Garalgal ang boses na tawag sa pangalan niya. Marin akong napapikit. I can't think of anything to say. I am not ready for this. Bakit ba, Stella? Sabihin mo, ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Sabi niya sa nakikiusap na tono. I'm hurt by seeing his fading face. Kahit anong pilit kong takas si Joaquin, maghaharap pa rin talaga kami. Kung kailan ay okay na ako, saka pa ulit siya dumating para guluhin ang buhay ko. Can we start over again? Tama bang narinig ko? Pakiramdam ko ay nanunuyo ang lalamunan ko sa narinig ko mula sa kanya. Pinatigas ko ang ekspresyon ng mukha ko at ayoko magpadala naman sa mga sasabihin niya. Narinig ko na ito noon pero niloko niya lang ako. Ayoko na, Joaquin. Masaya na ako. Hindi ba? Matagal mo nang hiniling sa akin ang annulment paper na iyon? Para makasama mo si Erica? Ginawa ko lang hiniling mo. I realize na tama ka noon sa sinabi mo na magkakasakitan lang tayo kung ipipilit pa natin magsama. Sabihin na nating
Nagising na ako sa katotohanan na kahit kailan ay hindi mo ako magagawang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa kanya. You're lying. You told me before that you love me and you would never leave me. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Napagod ako, Joaquin. Naubos lang ako. Alam ko nag-promise ako sa iyo na hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Pero akala ko kaya ko. Akala ko kaya kong panindigan yun. Tuloy na ako napagulhol sa kanyang harapan. Mariin siyang napapikit. I'm sorry for hurting you before, Stella. Umiiyak na rin siya. Alam kong masaya na kayo ni Erica dahil natupad na rin yung matagal mo nang gusto makasama kayong dalawa. Kaya wala nang dahilan para pag-usapan natin ang nakaraan natin. Tapos na ang lahat sa atin, Joaquin. Kumunot ang noo niya na tinignan ako. What are you saying? Magkaibigan lang kami ni Erica. Alam kong nahirapan ka paniwalaan iyon hanggang ngayon. Pero walang namamagitan sa aming dalawa. At hindi ko pinirma ang annulment paper natin. Kaya kasal pa tayo. At ikaw ay asawa ko. I look at him in disbelief. Paano hindi niya pinirmahan? Matagal nga iyong hiniling sa akin noon. Anong ibig mong sabihin? Di ba kayo ni Erica? Lumapit siya sa akin. I know. I hurt you before. Pero paniwalaan mo ako sana, Stella. Let's give our marriage a chance once again. Napalunok ako at bumili sa tibok ng puso ko. Sir Joaquin? Tawag kay Joaquin mula sa labas ng silid niya. Matagal akong tinitigan ni Joaquin. Binuksan niya ang pintuan at bumungad sa kanyang kasambahay at inabot ang gamit ko na pinakuha niya sa opisina. Salamat. Wika niya sa kasambahay na si Jean. Nilapag iyon ni Joaquin sa kama. Nasundan ko yun ng tingin at lumapit na rin para kunin ang gamit ko. Agad kong kinuha ang aking cellphone. Madaming miss call si Jared at Amanda sa akin. Hinahanap nila ako panigurado. Sir Joaquin? Katok ulit ni Jean sa labas ng silid at mabilis namang binuksan ni Joaquin. What is it? Sir? Nariyan po sina Sir Nico. Hinihintay ka po. Imporma ni Jean. Nilingon niya ako. Nagkatingin kaming dalawa at napatigil ako sa pag-type na message kina Jared sa narinig mula kay Jean. Sige. Bababa na ako. Tumango naman si Jean bago nagpaalam na bababa na. Puntahan ko lang sina Nico. Stay here. We'll talk later. Wika niya bago niya sinara ang pinto at narinig kong nilak niya yun. Agad ako nagpinta sa pintuan para buksan ito pero nakalak nga. Joaquin, buksan mo! Sigaw ko habang kinakalampag din ang pintuan. Narinig ko pa ang papalayong yabag niya sa silid. Joaquin's POV. Si Stella ba yun, Joaquin? Nico asked me pagkapalapit ko sa kanila. Napailing si Nico. You lock her in your room? Hindi makapaniwalang tanong niya. Joaquin, hindi tama na ikulong mo si Stella dito. Mag-usap kayo ng maayos. Saad ni Wax. Pumunta ko ng bar at kumuha ng alak. I lock her para hindi na siya umalis pa. Ayaw niya makapagbalikan sa akin. Inis kong saad. I heard him sign. Tinampik ako sa balikat ni Nico. Joaquin, sana hayaan mo na si Stella para makapag-adjust siya. Kunin mo muna loob niya ulit. Not in this way. You know her. Madali mo lang makukuha ang loob niya. She's not ready yet. Kaya, wag mo siyang madaliin, Joaquin. 4 na taon kayo nagkahiwalay. At ano bang ini-expect mo? Na magkakayos agad kayong dalawa? Bigyan mo siya ng oras. Matalim kong tinitigan si Nico. Hindi kayo magkakayos ng dalawa kung ganito ang gagawin mo. Dagdag ni Wax. Pero masyadong matigas si Stella ngayon. You can't blame me. Matagal ko siyang pinahanap. Now that I found her, hindi ko na siya hayang umalis pa. She will stay here with me. Saad ko, bago ko inom ang alak na hawak ko. 1 linggo pa lang kayo nagkakasama sa opisina. Tapos ngayon, pinipilit mo siya sa gusto mo?
Hindi ko na siya sinagot. Tama sila. Hindi ko dapat biglain si Stella. Bukas na bukas ay iuwi ko na siya sa kanila. Stella's point of view. Hi baby, sorry, hindi makakauwi si mami ngayon. May work kasi si mami. Kailangan ni mami na magstay dito sa opisina. Naiyak kong sadsan ako sa kabilang linya. Kanina pa niya ako hinihintay. I miss my baby. Ngayon lang kami nagkahiwalay. Okay po mami. Malungkot itong sagot sa akin. Alam kong nalulungkot din siya na hindi niya ako makakatabi ngayong gabi. Binigay niya kay nanay ang telepono. Nay, pasensya na po. Hindi ako makakauwi ngayong gabi. May kailangan talaga kaming tapusin sa trabaho. Pagsisinungaling ko sa kanya. Tinext ko na si Amanda at Jared na nandito ako kina Joaquin. Pinakausapan ko sila na huwag nang sabihin kina nanay. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni nanay. Anak, magkasama kayong dalawa? Hindi agad ako nakasagot. Sige na, sana'y mag-usap kayo tungkol sa anak nyo. Sige po nay, ibababa ko na po. Paalam ko na kay nanay dahil baka kung saan naman naabot ang usapan naming dalawa. Baka marinig din ako ni Joaquin. Gabi na, pero hindi pa rin binubuksan ni Joaquin ang silid niya. Kanina ko pa siya hinihintay. Tinatawagan ko siya pero hindi niya yung sinasagot. Dinadala lang ako dito ng pagkain. Ano ba ang binabalak niya? Bakit niya ako dinala dito? Tapos, basta lang niya ako nilak dito sa loob ng kwarto niya. Kinabukasan ay maagang umalis si Joaquin. Hindi ko na siya naabutan. Basta binili niya kina Nana na paghanda ko ng pagkain at damit na gagamitin. Nana, kumusta po kayo? Namiss ko po kayo. Saad ko kay Nana at niyakap siya. Tulad ng dati ay siya naganda ng almusal ko. Sinubukan kong tawagan si Joaquin pero hindi nito sinasagot ang tawag. Si Manong Rodel ang nagsabi na siya maghatid sa akin sa bahay. Iha? Ikaw, kumusta ka? Kumusta ang anak nyo? Saad niya sa mahinang boses. Si Nana at Manong Rodel ang nakakaalam tungkol sa anak namin bukod sa pamilya ko. Nana, maayos naman po. Pero Iha, kailan mo naman balak ipaalam sa asawa mo? Alam mo Stella, nung umalis ka, nagulo ang mundo ni Joaquin at pinagsisihan niya ang lahat. Labis ang saktan ng asawa mo. Kaya sana ay makapag-usap muna kayong dalawa. Nabigla ako sa narinig. Stella, bigyan mo sana ng isa pang pagkakataon si Joaquin dahil mahal na mahal kanya Iha. Hindi ako nakapagsalita. Nasaktan ako noon at hindi madaling bigyan ng pagkakataon si Joaquin. Hindi ko alam kung kaya na ba ng puso ko ang tanggapin siyang muli. Ngayong nalaman kong mag-asawa pa rin kami, hindi ko rin mabuo ang nasira naming pamilya. Hanggang sa nakauwi na kami sa bahay, ayun pa rin ang laman ng isip ko. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just